Sa malayong bukirin, di rin may iwasan yung mga kaklase natin minsan mambubuli. Binubuli ka ba minsan? Di naman. Ay, minsan lang. Ano yung naririnig mo sa mga kaklase mo dati? Ano po ni Bubu. Ha? Sinasabihan ka ng ganon? Dahil sa hindi ka nakapag-aral kaya sinasabihan ka ng ganon? Sa estado din yan ng pamumuhay nila. Kung ganyan siya pinanganak, so tapos yung pamilya niya, mama at papa, hindi makabigay ng oras para subukan siya. Wala na din silang ano eh. Wala na yung mama niya. So yung iniisip ng papa niya is yung pagkain nila. So yung pagtuturo sa kanya kay Marvin, siguro hindi niya nagagawa minsan. at maging si Ruel ay hindi nakapagpigil ng kanyang emosyon. Di ba, malamig ngayon no, kapag gabi, malamig. Asan ang mga kumot nyo? Ganito kayo humihiga sa kariton lang na to. Grabe, ito lang po oh. Kalingap. Ito yung kumot nyo. Ang unan po nila mga kaninging kalingap, parang sako ito na na ano? Karton. Merong foam. Bali ginawa lang siguro yan. Kaya nga, ginawa lang Kanino po. yan? Ay, grabe. Papa mo. Ang sa'yo yun. Ito yung sayo. Mga unan. Grabe no? Ano ba to? May, parang mabigat eh. Parang may buhangin. Kaya't ating pong tunghayan at ishare ang videong ito na talaga namang makakapagbigay ng inspirasyon, pagmamahal at pagkalinga para sa mga amang gagawin ang lahat para sa kanilang anak. Kaya't mga kalingap, tara po at panoorin natin. Mga kaibigan, mga kalingap, is mapagpalang araw sa ating lahat. At ngayong araw nga po, kasama ko po si Bro Ruel of Malala. Shout out po mga kalingap, low po. At ayun, kung natatandaan po ninyo, yung mag-ama nakatira sa barong-barong na bahay sa malayong lugar na to ng Basud, mga kalingap. At ayun, babalikan po natin sila. Wala man po na nag-sponsor, wala pang dumadating. Pero ito po yung ibibigay ko kasi medyo nakaluwag naman po kahit paano. At may nagpadala po nung kay Tatay Mario. So sabi niya sa akin, si Ma'am Rosemary, ayan, shout out po Ma'am Rosemary, ako na po ang bahala kung saan ko bibigay, paghahati-hatian ko. So ayun po, bibigyan po natin sila tatay nung para doon po sa kanila pang konsumo na bigas po mga kalingap, at bigyan rin po natin ng cash. So ayun mga kalingap, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta, panalangin na araw-araw kaming iligtas sa aming mga paglingap. At syempre maraming salamat po sa inyong mga hindi pag-i-skip ng ads, sa pag-share ng ating mga video po. Sulit ang bawat advocacy, bawat paglingap sa malalayong lugar, kabundukan man, karagatan o patag, ay naandyan tayo para maglingkod sa ating mga kababayan. So ayun po mga kalingap, suportahan nyo rin po ang ama ng kalingap, si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, at Edna Tambong Team Kalingap. Maraming po salamat sa inyo pong lahat. God bless po sa ating lahat. Tara, puntahan po natin. At tayo ay nagbabalik dito sa bahay
nila kuya, ano po, nakita natin yung anak ay parang sa pananim na ginagawa, ano po. So doon siya nakatoka. At imbis na mag-aral mga kalingap pa, hindi po nakakapag-aral dahil nga sa labis na kahirapan. Napansin naman po natin dito kung hindi pangangalakal ang pamumuhay, bakal bote, pagtatabas at pag-uuling, mga ganyan mga kalingap po. Dito lang sila nakatira. Wala na po ang asawa, ang kanilang ilaw ng tahanan. Sila lang po na mag-ama ang siyang nanirahan dito, na walang pintuan, walang bintana, talagang bungad na bungad lang po. Ito lang, tapal-tapal lang po mga kalingap. Ayun, andun din po sila Bro Ruel mga kalingap. Kasi nakita natin dito si Kuya. Ayun, Kuya, magandang hapon. Magandang hapon Kuya. Kumusta po? Kumusta po kayo? Parang marami niyo pong ginagawa. Ano, kung hindi po pagtatabas ng mga ganito, ano po yung tinatrabaho po ninyo? So, Kuya, pasok tayo sa loob niyo para sa loob po tayo makapag-usap. Kasi ang lakas po mga kalingap nung hangin ngayon. Grabe. Pupunta tayo sa kanilang bahay. At gusto ko po na pasalamatan si Ma'am Rosemary. Maraming po salamat. Ngayon, yung anak po ni Kuya nandun. So dito lang po sila mga kalingap sa bahay na ito ng halos madalawang taon na po kayo dito, Kuya? 2 taon. Ay, grabe. Mukhang pagod na pagod po si Kuya, oh. Ayun. So may dala po ako dito, Kuya, na bigas. Para hindi na kayo magbili po ng bigas, no? Yung gagamitin mo na lang sa pagtatabas, halimbawa ganyan, mabibili mo na ng ulam. Ano po yung madalas yung inuulam pala ho? Kuya? Galing din sa dagat, mga mga bato. Mga shell. Mga pinupulot-pulot po ninyo sa gilid. Kunin ko. Opo. Mga ganun po. Yung sa shell daw po mga kalingap. Napaka-presko nga po talaga dito, ano? Mga ganyan. Saan po natong ulam? Ano po ito? Ano pong tawag dito mga kalingap? Ayan, oh. Ginagataan po ninyo. Ay, grabe. So ayun mga kalingap, dito lang po sila, o tanging kariton po. Mga buhati pinawarto kanina, pinapabenta nyo, binibenta nyo po para kahit paano idagdag po sa pang-ulam. Ay, yung anak po ninyo doon sa ano pong ginagawa niya? Tatanim. Ayun. Puntahan natin mga kalingap kung anong ginagawa nung anak ni Kuya. Ito pong lupa na ito na nakikita ninyo ay magkikitara lang po sila dito mga kalingap. Dito sa kanila ito. Ayan o. Toy, ano ginagawa mo? Ha? Nagagamas? O parang nililinis mo to, itong tinataniman mo? Ilang taong ka na nga? Ilang taong ka na? Mga 14. Ilang taong ka nang huli kang nakapag-aral? Grade ano yon? Grade 4? Grade 5? Tama ba? Grade 5. So imagine ninyo mga kalingap, no? 14 ka na, no? Pero imbis na mag-aral po ito dahil sa kahirapan, gusto naman po nitong bata na makapag-aral siya. Ayun. Kasi meron din mga kalingap, diba? Di rin may iwasan yung mga kaklase natin minsan mambubuli. Binubuli ka ba minsan? Hindi naman. Ay, minsan lang. Ano yung naririnig mo sa mga kaklase mo dati? Ano po ni? Bubo. Ha? Sinasabihan ka ng ganon?
dahil sa hindi ka nakapag-aral kaya sasabihan ka ng ganun. Grabe naman, no? Kaya so ito anong pangalan mo ulit? Marvin. Ayun. Bro, andito ka ito. Magaling to magpayo eh. Mga kalingap si Roel, no? Magaling to magpayo, bro. Kasi itong bata ay 14 anyos pa lang na si Marvin, ano? Bali grade 5 yung kanyang tinapos na pag-aaral dahil sa kahirapan. So ngayon kasi nagsabi sa akin, may sinabi siya sa akin na parang binubuli siya ng mga dati niyang kaklase. Sinasabihan siya ng mga masasama na hindi maganda, ganun, dahil sa hindi siya nakapagpapatuloy ng pag-aaral. Anong ma-advise mo kay Marvin? Ano lang, gusto lang pansinin. Yun naman dapat gawin, ano? Kasi mapapatulan mo yun sila. Wala ka rin mapapala, mas lalo kang aasar rin nila. Ano bang inaasar nila sa'yo? Ano bang inaasar ng mga klase mo? Ano po eh. Kung ano. Kung ano-ano na lang. Maluya po magbasa. Ha? Mahina po magbasa. Mahina magbasa. Kaya ano, no? Hindi naman nating kasalanan mga kalingap yung maging mahirap, no? Sa ano din yan, sa estado din yan ng pamumuhay nila. Kung ganyan siya pinanganak, so tapos yung pamilya niya, mama at papa, hindi makabigay ng oras para tutukan siya. Wala na din silang ano eh. Wala din yung mama niya. So yung iniisip ng papa niya is yung pagkain nila. So yung pagtuturo sa kanya kay Marvin, siguro hindi niya nagagawa minsan dahil sa bago ni tatay. So yan, yan ang sustan niya. Ano ba yung pangarap mo pagka laki? Ano, Marvin? Marvin, ano ba yung pangarap mo pag laki? Engineer. Engineer? Wow, mahilig ka ba sa ano, sa math, mga ganyan? Siya? Sige nga, pakitaan mo nga kami. Ikaw, bro, tanong. Sa 5 plus 5 daw. 5 plus 5. Hindi ko alam. Sige. Sige, ano? 10 plus 20. 10 plus 20. Times 2. Oh. Ano? Nakakaribo. Ha? Nakakaribo. Karibo. Kakaribong kakalito daw. Ayan o. Pang ano pa yan, mga pang grade 6 pa na. Kakabilib Ay, si anong grade Marvin. na siya? Grade 5 bro. So kung papasok siya, grade 5 siya ngayon. Oo. Kumusta naman yung mga grades mo nung nag-aaral ka? Matataas ba? May isang mababa. Mababa. So okay lang yun. Ano, hindi naman sukatan ng ano natin, pagkatao natin yung pagiging mababa ang grades, di ba? Kasi bonus na lang yun sa atin. Hindi naman lahat ng subject, ng master mo. Meron ka ding medyo mahina doon. So ano lang yun, balik challenge yun sa kanya. Ano mang medyo mahina sa kanya na subject. So ayun, i-focus niya lang doon. Focus na siya doon. Napakasipag oh. Tutulong kay papa niya na magtanim. Ano ba itong tinatanim mo? Patula po. Patula. Wow. Kaya gawa nito. Kamatis pa yun. Kamatis. Nagkagawa nung kanyang pananim, mga kalingap. Oh. So, kausapin po natin sila, mga kalingap, doon sa kanilang bahay. Katirika ng araw, itong magamang ito ay nagagawa ng pagtatanim. Napakasipag, mga kalingap. Pinakausap po ni Roel, mga kalingap. So yun mga kalingap, sa kanilang bahay na
napakalakas talaga ng hangin. Bagamat mainit naman po. Pero ang lakas pa rin talaga ng hangin. Nasa dagat na po kasi. Yan po mga kalingap. Yun. Dito po sila nakatira. So Marvin, meron ka bang mga kaibigan dito? Wala? Wala pinsan po. Pinsan. Pero yung kaibigan na kunyari sa eskwelahan, kasi meron tayo nakukuha mga kaibigan, di ba? Sa site po. Site. Sa site. Pero malayo. Grabe. Anong kinain nyo ngayon? Ano po? Anong ulam? Isda. Ubus lang po. Ayan, magbungkal na naman tayo. Oh, wala na oh. O ano to? Yung ano. Wala na. May bigas pa kayo? Wala na. Uy, grabe. Wala na din sa iyo. Kita natin oh. Di ba, malamig ngayon no? Kapag gabi, malamig. Asan ang mga kumot nyo? Ganito kayo humihiga. Sa kariton lang na to. Grabe. Ito lang po oh. Kalingap. Ito yung kumot nyo. Ang unan po nila mga kaninging kalingap. Parang sako ito na ano? Karton. Merong foam. Bali ginawa lang siguro yan. Kaya nga, ginawa lang Kanino to. yan? Ay, grabe. Papa mo. Ang sa'yo yun. Ito yung sayo. Mga unan. Grabe no? Ano ba to? Parang mabigat eh. Parang may buhangin. Di ba to? O ano to? Mga tela. Tela po. Tela. Kaya buhangin. Ito lang yung nagsisilbing ano nila mga kalingap. Pang cover dito sa ganto. Pantakip. Itong mga kariton na to. Itong kariton. Kaya nakita rin natin meron yung mga module. Nung nakaraan na year na pag-aaral nitong batang si Marvin. Ayan. Grabe. Bro. Ay, lakas ng hangin yun paggabi. Kaya nga oh. Mga tagpi-tagpi lang po mga kalingap. Pansin din natin mga kalingap, bilang lang yung mga damit nila bro. Dito. Makikita natin walang nilalagyan ng mga damit. Nakasabit lang. Sabit. Ganyan. Grabe. Ito mga kalingap, may dala po ako. Mga kalingap. Dali na. Para meron po sila kahit paano mga kalingap na pangkonsumo po na bigas. So kapag meron pong racket si kuya, katulad ng pangangalakal, nandito may mga bote rin. Ganyan. Kinakalakal mo po yan kuya, no? Pulot ko ng buwan. Mga inuman. Grabe. So magkano po ang kinikita nyo naman sa pangangalakal minsan kuya? Mahina lang. Minsan 50 pesos lang. Tapos isang maghapon nyo po yun na iniipon para sa 50 pesos. Grabe. Dito ka po kuya oh. Ayan, may dala po ako na paano makatulong sa inyo para hindi ka na magbili ng bigas, ang mahal-mahal ng bigas. Ngayon kuya, may ka po, may uulam. Wala. Ano ulam dyan? Ubus na. Ubus na. At ito nga po mga kalingap yung Easter Sunday kung saan patapos na nga po yung Holy Week. So kuya, ano po yung ginawa niyo nung Holy Week? Lang ako, hindi ako bawal daw baga. Magtrabaho po. Magtrabaho, kaya dito lang kami sa bahay. Nagbanit-banit kayo. Hindi ako sira. Ayan, lapit ko po dito. Lapit ka dito Marvin. Kakausapin ko kayo ng yung papa. Kasi sila lang po, dalawa ang naninirahan dito. Grabe kuya. Yung higaan nyo pa lang oh, kariton. Hindi ba kayo nagkakasakit sa ganyan na ganit-ganyang hinigaan nyo? Malamig. Malamig. Tinitiis lang at wala naman. Wala naman higaan. Tsaka isa rin po kuya na ikinalungkot din namin ni Roel, yung kay Marvin na nag-aaral daw po siya, madalas siyang tuksuhin ng kaklase dahil sa kahirapan, hindi siya nakapag-aaral. Tinitiis na lang nitong bata, tinitiis na lang daw po ni Marvin
na wag ng patulan, yung mga sinasabi ng mga klase niya. Sa side po ninyo, ano po ang reaksyon nyo doon, tay? Ayos yan, hindi man. Basta hindi lang kinukulugan, ayos lang yan. Hindi po sinasaktan. Ayos lang ito. Grabe. Sila lang pong dalawa, mga kalingap. At syempre bigyan din po natin si tatay ng panggastos na naman nila. At ano po pambili ng isda, ano po na maiulam nila dito kahit papano. Habang wala pa po mga kalingap na nag-sponsor. Ano, pero kung mapanood man po ninyo ito, sana po isa rin po itong pamilya nila kuya ang ating matulungan kahit paano yung pangkonsumo po nila na makakain ng sapat sa oras, ano po ay mahalaga na po yun at malaking bagay na sa kanila. Kaya lubos po ako nagpapasalamat agad sa inyo pong lahat. Kita po natin mga kalingap, ano, uy grabe, nagbigay din si Ruel Araw-araw tayo. uy grabe, thank you bro. Kapitalin ko yung pagtinda ko isda. Po, Kapitalin ko pagtinda ng isda. kakapitalin mo yung bigyan na po ni Ruel kung bilis da. Baka magdami pa ito. Grabe, ano sabihin mo po kay Ruel kuya? Salamat po. Walang naman. Magaling si tatay, talagang iniisip niya yung pang long term na ano. Yung na trabaho, negosyo. negosyo. Kasi nasa isip niya yung konting halaga. Bibili niya ng mga isda pang lalako. Para Gagawin mas niyang kapital. dumami daw. Grabe, no? So kapag nagkameron nga naman sila ng kapital, no, kapag kameron ng maliit na simula, mapoprovide niya na rin yung mga pangkain ninyo, di ba? At isa rin pala doon tatay, maraming mga nagko-comment po doon sa unang vlog natin sa kanila, kung saan nga po ay sinasabi, kayang-kaya pa naman daw pag-aralin itong bata, no? Kaya naman po mga kalingap, ano, pero yun nga, kahit ano pong kilos natin, kahit anong trabaho natin, di ba, hindi pa rin talaga sasapat. So sakto lang doon sa pangkain mga kalingap. So anong gusto mong sabihin tatay sa kuya, sa mga nakakapanood nito? Muna ko ano sabihin ko dyan. Ano kasi mahina ang kita ko, ano lang 300 isang araw. Ano mangyari ang 300 na yun? Mahal pa ang mga mabili ka bilihin. pang ano, hindi pa araw-araw yung bihira pa yun. Katulad nito na nangalakal ka po ng maghapon, tapos ang kinita nyo lang sa pangangalakal ay 50 pesos. Bibinta ko pa yan. Magbibinta pa. Pero hindi gagawin ko, kakapitalang ko ng pagtindang isda. Baka kung dumami. Grabe, ano, ganda ng ano ni kuya. Ano po, bibigyan din po kita kuya para pambili nyo ng ulam. So ito naman ay pang kapital yung binigay ni Ruel. Makakabili na ito ng isda. Ayan. So ayun mga kalingap. Sinunod ka ito. Baka kung mag 1.5 ito. So, Baka abutin ito ng 1.5 mga isang linggo. Napakamasiyahin din ni kuya. Ano yung buong pangalan mo kuya? Ano? Marlon Peñarredondo ako. Kuya Marlon Peñarredondo. Peñarredondo. Ayun. So ito po mga kalingap, kunin ko lang yung ating bigay bago tayo umalis. Grabe. Pati si Ruel mga kalingap, napahanga ni tatay, no? Grabe. Mahirap yun. Pamilya nila. Talagang ano. Yung sa pangaraw-araw, hindi niya alam kung saan siya kukuha. Mayroon ba siya may saing sa ano na yun, araw na yun. Kaya ano, maganda kinatatay magkaroon ng konting negosyo. Kahit sa maliit na kapital. Diba? Ganun yung mga mindset ng mga in-check. Oo, diba? Yung mahayat magkaroon ng utang basta merong negosyo, no? Dahil yung negosyo pwede naman mapalago. So, ayun, doon naman sila kukuha ng kanilang araw-araw. Masustentokan yung pagkain nila. Kasi kung palaging mangingisda si tatay, hindi naman yun araw-araw merong huli. Saka ano, kung ang ginagamit niya maliit lang na bangka, diba? Hanggang doon lang siya sa pang-pang o sa gilid. Lang, wala nang mahuhuling mga iba't ibang isda niya. Magaling pa rin at magandang ehemplo itong pinapakita ni tatay sa bawat ama
sa buong mundo, mga kalingap, ano, na kahit ano man yung pinagdaraanan natin sa buhay, gaano mang kalala yung sitwasyon na ating pinagdaraanan, gaano mang kaliit o katipid yung kinakain natin araw-araw, ang mahalaga ay sama-sama at nagmamahalan, katulad na lamang po nito, mga kalingap, ang mag-ama na to nakatira dito. Kaya ayun mga kalingap natin. So ayun mga kalingap, pansin natin, oh, dito pa lang sa malayong ito mga kalingap ay tanaw na yung kanilang bahay. Hindi po sa kanilang lupa ito at pinaanuhan lang para magsilbi silang bantay. So habang nagbabantay sila dito, nagagawa din sila ng pagtatanim. Ayan. So bago po tayo mag-alis mga kalingap, at marami pa po tayong pupuntahan rin sa araw na to, sa abot ng ating makakaya. Ayun, oh. Kuya, bago kami mag-alis, bigay ko to na dagdag pang bili nyo ng ulam ngayong araw. Ayan. So ano pong gusto nyo sabihin sa ating mga manonood? Salamat po sa naribo ako nung kasabihin ko ay mali. Huwag ka pong mahiya kuya, dahil unang-una ito yung aming layunin, ang matulungan ng mga kagaya ninyo na hindi man kayo nagsasalita ng tulong pero ramdam namin. Alam nyo kung bakit, tay? Kasi ramdam ng kapwa mahirap ang mahirap. Kaya ito lang bago ako umalis, gusto ko kayo na bigyan lang din ng payo na kung saan sa ganitong estado ng buhay, kapabata man o mapamatanda, kailangan lang natin maging matatag at magtiwala sa Panginoon. Yun lang ang palagi, tatay, na ating iisipin at aalalahanin, na kung di tayo bibigyan ng pagsubok ng Panginoon na hindi natin kaya, laging may dahilan ng lahat, kuya, ha? Maaring ngayon lugmok tayo, maaring ngayon itong hinihigaan natin, pero sa kaharian ng Diyos, tatay, sa mga plano ng Diyos sa atin, mas maganda yon. Ano po? So tatay, gusto mong sabihin kay Marvin, sakali makabalik siya sa pag-aaral, Maraling ko yun, gusto niyo po, pag may pera na akong gusto mo, tay, iskilang kaya. ang pasukan nila, kailan ang pasukan nyo, Marvin? Martes po. Ha? Martes. Ngayong Martes? Hindi pa. Sabi ka sa eskwela ko Martes. Oo. Martes. So ito po mga kalingap, sana kasi gusto ko rin na makabalik itong bata sa pag-aaral, at alam ko wala po siya na mga gamit sa school. So kapag meron na po tayong budget mga kalingap, ay makabili tayo ng school supplies ng bata, ng bag. Ano yung ginagamit mong bag, Marvin, kapag mag-aaral? Nasaan? Hala, hinahanap niya. Alin po? Ay, nakalagay doon. Ginawa mo ng unan. Ay, grabe. Ay, grabe. Ito yung ginagamit mo sa school na bag. Ay, grabe. Oh, may may ipis pa. So, ayun mga kalingap. Grabe, nahabag ako dito sa mag-amang ito, Ilang taon na yung bag mo na yan? Ha? Isa na po ito. Mga 1 taon. Parang tinahi-tahi lang po, kuya. Tapos para magamit. Butas-butas na po. Ay, grabe, oh. Ayos pa. Pwede pa. Ang dami ko na yung sunod ito. Kapag walang pasok katulad nito, ginagawa pong una ni Marvin. Ginagawa nito una. Tapos kapag papasok na sa school, ginagamit mo na yung bag na yan. Grabe, wala rin pong mga gamit dito mga kalingap. Ayan. So sana pagbalik natin dito kala kuya ay makabili tayo ng mga gamit ng bata. Ano po? Kasi 14 years old na po ito. And then doon pa rin siya sa sa school. Ano ba yung grade 5? Ano po? Naghinto po siya ng grade 5. Naghinto. Pinahinto po at may na akong dapat na akong bakal ang gastos niya. Tapos pang kakanmi pa, sabi ko magpundo ko muna niya ako. Kung may kwarta na lang sa kanon siya magbalik.
Ikaw, anong gusto mo sabihin kay Papa Marvin na bagamat ito, ganito yung sitwasyon nyo, ay naandyan pa rin si Papa. Lagi kang iniisip, lagi kang inuuna sa kanyang mga pangarap. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Ano po, baka-eskwela po ako. Anong gusto mo sabihin kay Papa? Mag-thank you ka kay Papa. Thank you po. Sige, kausapin mo si Papa. Pa, thank you. Sabihin mo kayo. Pa, thank you. Yeah. Sige. Kuya, yakap. Baka pwede namang makahingi ng yakap ng isang anak dyan, oh. Sige.